Isa sa unang hakbang ni Mayor Jowar sa landas tungo sa pagbangon ng Angat ang pagpapailaw sa mga daan upang tiyakin ang kaligtasan ng ating mamamayan. Yung mga solar lights na itinayo ngayon ay lubos na nakakatulong kasi maliwanag yung mga areas dito sa Angat. Alam naman natin na ang mga kadalasan gumamasa sa loob, mas gusto nila yung madidilim. Lalo na yung mga areas na alam natin na medyo liblib at kukunti lang dumadaan dahil alam naman natin pagdating ng dilim dito, wala lang masyadong sasakyan na dumadaan, mostly private na lang. Unlike sa ibang lugar na busy street sila, dito kasi may oras lang tayo ng biyahe ng sasakyan. Kung meron mang mga sasamang loob, parang mas natatakot sila dahil nga maliwanag yung mga areas na nadadaanan at naliliwanag na siya ngayon. Kabilang sa pangunahing proyekto ni Mayor Jowar ang pagtatayo ng bagong gusali ng MDRRMO na may modernong pasilidad na magpapabilis sa pagresponde nito sa panahon ng sakuna o kalamidad. Nakita ko kasi ang kahalagahan ng departamento ng MDRRMO dahil sila nangangalaga ng kaligtasan pagdating ng may sakuna at mga pagsubok sa ating bayan. Nakita ng ating punong bayan yung kakulangan sa pasilidad ng ating disaster response team. Dati po kami ay nandun po sa dating building namin, nakapaloob kami doon sa pinaka-municipal hall. Maliit lang po yung ginagalawan talaga namin tanggapan, kung saan doon din po kami natutulog. At the same time, opisina namin. Nung lumipat po yung Angat PNP, yung building nila ang ginamit po namin. Yung mga kulungan doon ay ginawa naming bodega. Yung amin pong mga responder ay merong maliliit lamang na higaan. Yung iba po ay sa sahig lamang po sila nahihiga. May mga folding bed. Doon lang kami sa labas, or meron kami isang area doon na pinupwestuhan pag syempre pag malakas yung ulan, kailangan na pumasok sa loob. Sila yung doon lang sa dahil hindi kami kakasya lahat. Meron kaming gamit na nasa second floor, may gamit kami nasa first floor, may gamit kami doon sa opisina mismo namin. Dahil sa sobrang liit nung aming area, compress na compress, hindi namin malaman kung saan namin kukunin yung aming equipment. Naghahagila pa kami. Napagplanuhan ng ating punong bayan at Disaster Council na kailangan magkaroon tayo ng sarili nating disaster building. Kung maitatayo po yung bagong opisina, mas lalo pong magkakaroon ng partition. Presentable namin maipakikita yung tanggapan namin, magkakaroon ng area para sa aming mga responder na maayos silang makapahinga if ever wala namang responde. Itong building nito ay dinesign namin as green building. Meron tayong sewage treatment plant. Tinitreat niya yung wastewater na nanggagaling dun sa ating mga panikuran or toilet. At ito yung nilabas na dun sa ating local drainage system. Malinis na. Pangalawa, meron tayong tinatawag na rainwater harvesting facility. So, lahat ng rainwater natin sa bubong is kinoconnect natin sa isang water tank. Sabi natin itong labitit ang dinig or panlinis ng mga sasakyan. Sabi nga po, itong phase 1 po kasi ito po yung pondo galing sa DPWH, sa national, na humigit kumulang ay 10 milyon. At yung second phase po ay, sabi nga po ni Mayor, hindi po niya ite-turn over sa amin nang hindi po to ayos. Dahil sa mga reformang ipinatupad sa Disaster Preparedness and Response, sa unang pagkakataon ay napasama ang ating bayan sa Gawad Kalasag. Right now, siguro dahil nga mas nagiging kami handa at marami nadadagdag doon sa opisina namin, yung capabilities ng personnel at the same time doon sa pagresponde, kaya nakatulong to para kami ay maka-qualify at the same time active participation ng ating bawat miyembro ng ating council. Mas nagiging handa ang pamahalang bayan. Once na mayroong mga insidente or aksidente nangyari, alam kagad ng tao. Andun ay awareness sila na may tatawagan kami na pwedeng tumulong sa amin.